Yan. So mga kasama ko na sila Sir Noli noon pa lang. Yan. Meron tayong tinatawag naman na politya. Nung nag-take ako sa board exam, ang tinanong, anong word yung politya? Ang sagot ay Roman word. Yan po ay Roman word. Na ang ibig sabihin, which means, okay, condition. Condition of the state or government. Yan yung tinatawag nilang government. Yan. Tinatawag nilang politya. Pulisya. Okay? At kapag ang tinatanong, sir, yung word na pulis na ginagamit natin sa Pilipinas, tayo po ay nasakop ng mga dayuhang banyaga at mga Amerikano. Okay? Kaya lahat ng namuno sa Pilipinas ay mga dayuhang mga banyaga o Amerikano. Yung word na pulis ay nagsimula sa French. No? Kapag ang tinatanong, sir, ano po ang ibig sabihin ng salitang pulis sa French? No? Yan po ay nagpapatupad ng batas. Okay? Which means a person who enforce the law. Taong nagpapatupad ng batas. Yan po yung tinatawag nating police. Okay? Ayan. And may natutunan ako sa bagong examiner natin ng LEA ngayon. Yung gumagawa kasi ng exam ng LEA, si Sir Warren Corpus, nakasama ko siya ng ilang taon sa pagtuturo, nakakatuwa na natupad niya yung pangarap niya maging examiner. No? Sabi niya, in police parlance palagi, kasi minsan, nagkakaroon ng pagkakataon na kapag siya ay nagkakasakit, ako yung nagtuturo ng mga subject na hindi niya pwedeng ituro kasi may sakit siya. Nakalagay palagi doon sa Q&A niya. Now, in police parlance, police stands for, okay, saan daw, syempre, okay, baka may tanong kasi sa kanya nang galing eh. Kasi may mga tanong sa board exam na sasagutan mo batay sa gusto ng examiner kung ano yung isagot mo sa kanya. Okay? Ano po yung police? Okay? Police stands for public, okay, officer for legal investigation and criminal emergencies. Ayan. Public officer for legal investigation and criminal emergencies na ano pala. Okay, nandito. So, lipat ko lang. Okay po, nakakasunod ha. Medyo mabilis po ako magsulat. Lalo po yung mga nasa online. Alam ko, delay pa nga yan sa online eh. Okay. Ayan. So, kapag tinatanong naman, sir, yung tapos na pala tayo. Etymology of the word police. Paki-screenshot na lang po yung mga na-screenshot no nakaraan dyan sa online. No, may lumabas katulad ng Pilipino, no, yung national language natin. Ayan. Okay. Public officer for legal investigation and criminal emergencies. Ayan. So meron din ang itanong na sama na rin natin yung officer de la Paz o officer. Okay, de la Paz. Okay, ito rin po ay French word na ang ibig sabihin ay means peace officer. Okay, ayan. Pag ang tinatanong, yung officer de la Paz, ito po ay sa French word din nagsimula, ang ibig sabihin ay peace officer. Ayan. Sa Pilipinas, meron tayong pambansang pulisya ng Pilipinas na tinatawag natin PNP. Nakalimitan sa atin kapag criminology graduate tayo, akala nila, pag-graduate mo sa pag-graduate mo ng college, di ba? Akala nila pulis ka na. Lalo na yung mga kamag-anak mo, tinatanong ka, sir, saan ka nakasign, tol? Bata mo ko, tol, ha? Di ba? Yung iba naman, akala nila, pagpasa nila sa board exam, may ranggo ka na kagad, gunggong. Pag-graduate mo pagpasa mo sa board exam, ito yung lisensya mo na kung saan mo gustong pumasok, di ba? Sa PNP, sa BFP at PJMP, sa marami pang iba, sa PIDEA. Sabi nga, sana may maging national lecturer dito. Katulad ko, halos 30 review center or halos 100
schedule ang hindi ko napagbigyan ngayong season kasi puno ng schedule ni Sir hasta la vista hanggang July. Sana may mga maging lecturer dito. Meron po ba may gusto maging lecturer dito? Yan, isa lang, nasa likod. Kasi sabi ko nga, magkano ba ang sahod ng lecturer? Pag pumasa ka sa board exam, pwede ka magturo sa college. Di ba? Pwede ka rin maging lecturer. Ang sahod ng lecturer, 500 per hour. Pag yung mga bago. Kapag bago ang lecturer, 4,000 a day ang sahod mo. Depende na lang kung kaya mo mag-overtime. 10 oras ka nagturo, 5,000 a day. Ay, a day, tama. Okay? O minimum 4,000 a day na lang. 8 hours ka nagturo, 500 times 8, 4,000. Sa 10 araw, 40,000 sa 30 days. Ang sahod ng lecturer, 120,000. Pero syempre, kapag matagal ka ng lecturer, most requested ka na, legendary ka na, katulad ng mga mamimit nyo rito na lecturer, tumataas din, may mga salary grade level din yung mga yan. Lalo kapag mga attorney, libo na yan. Okay? So, laki niyan. Di ba? Sir, magkano per oras mo? Secret. Yan. Di ba? At ang kagandahan dito, katulad neto, kahapon, galing ako ng Gensan. Meron ba mga tiga Gensan dito? Ang binayaran sa akin Gensan to Manila, ang ticket ko umabot ng 13,000. So, libre lahat yun. Hotel mo na 2,000. Pagkain mo kahit saan mo gusto kumain, libre lahat. So, nagta-travel ka na, nagle-lecture ka pa. Sana may maging lecturer dito. Sino po may gusto? Yan, sila ma'am, sila sir. Ito si, ikaw, tol, naka-black. Tayo ka nga. Yan. Ano pangalan? Ramil. Di ba? Padala kita bukas sa Afghanistan. Gusto mo? Oh, what? Hindi, joke lang. Ito pa rin mo yan, ha? Magkaroon ka ng favorite na subject. Ako mismo, yung magtuturo sa iyo, kahit sila Sir Noli at sila Ma'am Ella. Ayan po. No? Ayaw mo? Iraq, pare. Gusto mo, pare? Ayan. Joke lang. So, Ramil, sana matupad yung pangarap mo na yan, ha? Pag pumasa ka sa board exam. Mabilis lang naman eh. Ilang buwan lang, board exam na. Okay? Kaya sana, anong gagawin? Yung December hasta la vista, aralin yung TOS dahil doon kukunin yung tanong sa board exam. Okay? Yung iba kasi putang ina, kapag malapit na yung board exam, doon nag-aaral. Pag December, na doon mag-aaral yan. Huwag niyong gayahin. Okay? Alam ko maraming distraction. Alam ko na mahirap. Alam ko lalo na yung mga first timer dito, hindi pa seryoso. Parang awa nyo na, seryosohin nyo na. Okay? Nandito kayo sa review center na ibibigay na sa inyo lahat. Hindi namin kaya magbigay ng mga hindi namin kaya magbigay ng pera na reward sa inyo. Ang ginagawa ng CHOPS, ina-advance na yung reward. Ibig sabihin, yung kaysa ibigay namin sa bata, yung mga pwedeng rewards na makinikita rito, binibigay na lang o ito yung binabayad na lang sa ibang lecturer. Imagine mo, sabi ko nga, magkano ang sahod ng isang lecturer? Sabi mo, yung attorney, 1,000 na lang per oras, 8,000 a day, 5 araw magtuturo dito. Magkano na yung 40,000, di ba? So, ilang attorney ba magtuturo sa inyo? 5. Di ba? Eh, yun na i-advance sa inyo, yung lecturer na mas marami pa kayo matututunan. Okay? Next. So, PNP, palagi naman tinatanong, syempre, Law Enforcement Administration, PNP. Pero mamaya, hindi lang naman PNP ang pag-uusapan natin. Meron pa tayo under sa Office ng President, yung Dangerous Drug Board, Presidential Security Group na lumalabas sa board. Ano pa? Ano pa? Yung Department of National Defense, meron tayong Armed Forces of the Philippines na kapag water, ano yung pang-ano nila sa tubig? Philippine Navy. Kapag sa land, Philippine Army. Kapag sa water, sa air, Philippine Air Force. Meron din tayo Department of Transportation. Gusto mo maging Philippine Coast Guard, tinatanong din niya sa board. Okay? Tapos yung Airport Police. Yung Airport Police mga tol sa Philippine Coast Guard, para silang under sa Department of Transportation. Hindi po sakop ng PNP ang Airport Police. Alam niyo po ba may Airport Police? Iba pa po yan sa PNP Aviation Security Group. Nung panahon po namin sa PCCR, ako po ay nag-OJT sa Terminal 1 to 4 sa NAIA. Okay? So, under kami ng Airport Police. Okay? At sila po ay under ng Department of Transportation. Ayan. So, marami pang iba. Department of Justice, NBI, pwede ka rin sa NBI. Ano ba? Sa Bureau of Correction, di ba? Probation Officer. At ang dami mo pwede pasukan, mga tol. Okay? Ayan. History naman tayo ng PNP. Bago natin simulan sa yung mga basic muna na hindi kalimitan na kalalaman. Tama. Sino rito yung may nalaman yung salitang police? Yung meaning, yung acronym. Lahat ba ito? Alam niyo na to nung college kayo? Saka nung pagpasok niyo rito kanina umaga. O ngayon lang. 'Di ba? Marami pa.
Lalo na yung history ng PNP. Dito, marami tinatanong eh. Di ba? Ang unang pangalan, mga tol, bago tayo maging PNP, syempre hindi muna PNP yan, di ba? Dinala yan ng mga Amerikano o dayuhang banyaga dito yan sa Pilipinas ng taong, ano ba? PNP na ba ang pangalan? Syempre hindi pa. Okay? Ang pangalan, bago tayo maging PNP, tatandaan, noong July 18, 1901, opisyal na itatala kauna-una ang police force sa bansang Pilipinas at ang tawag pa dyan dati paring Insular Constabulary. Very good. Maraming salamat sa mga nakikita ko na online na hindi pa nag-start ang review, nag-aaral na, pinapanood na yung website. Thank you po, no? Na ang kagandahan diyan, no, pasok na pasok yan kapag tinuro sa inyo. Okay? Insular Constabulary. Sa bisa ng Organic Act 175, opisyal nang naitatag ang kauna-unahang police force sa bansang Pilipinas at ang pangalan po dati hindi pa PNP, Insular Constabulary. Okay? Dati, no, pwede ka maging police kahit hindi ka nakatapos ng pag-aaral. No? Ang Insular Constabulary was renamed during American period to Philippine Constabulary in October 3, 1901. So ilang buwan lang, yung Insular Constabulary was renamed during American period to Philippine Constabulary at naging PC na. Yan, naging PC. Ayan. At ito po ay gawa ng Act number 255. 255 po ang nagbasura sa IC. Ayan po. Okay? So gawin ko lang tong kulay blue. Okay po ba? O mabilis yung pagsasalita ko. Saka ma-echo at ngongo ba yung boses ko dyan? Hindi naman. Hindi naman sa mga nasa likod. Kasi nakikita ko kahapon yung mga Q&A nyo, sinend sa GC. Parang ngongo, parang hindi ko maintindihan yung sinasabi. Yan. Pag sa face-to-face naman, hindi pala. Sa mga online po, kapag meron po kayong katanungan, mag-PM lang po kayo dyan, ha? Ayan. Then, Philippine Constabulary. Dati pwede ka maging police kahit wala ka natapos na kahit hindi ka naman mag-aral dati, pwede ka maging police. Ngayon lang kailangan yan kasi tumataas na ang ekonomiya ng bansa. No? Na importante sa tagapagpatupad ng batas, kailangan maalam siya at kailangan gawin niya yung trabaho niya na magserbisyo at magprotekta ng buhay ng tao. Okay? Dati pwede ka maging police basta malakas ka lang kay mayor at governor. Ngayon hindi na yan pwede. Okay? Kailangan college graduate ka na. Ayan. Pag tinanong kayo, sir, sino po yung father of Insular? O kahit itanong father of Insular Constabulary or Philippine Constabulary. Sabi ko nga, ang kauna-unahang namuno sa bansang Pilipinas ay mga dayuhang Amerikano. Okay? Di ba nga nasakop tayo ng mga Amerikano? Kaya nga yung word na police ay nagsimula sa French ay inadapt ng mga Amerikano at dinala ng Amerikano yan dito sa Pilipinas. Okay, sino po yan? Kapag walang word na Pilipino, walang word na local, ang sasagot mo, Amerikano yan. Ang kauna-unahang namuno sa kapulisan sa bansang Pilipinas ay si Brigadier General Very Good Henry T. Allen. Yan. Pero kapag ang tinatanong, sir, yung ano po, yung local. Pag sinabing local, sariling atin. Di ba? The first local or kauna-unahang Pilipino, no? Chief of Philippine Constabulary noong taong 1935. Kahit walang taong 1935, basta local. Sino yan? Bilang pagkilala sa kanya ay pinangalan ang National Headquarters ng PNP na makikita sa Quezon City. Ano ang tawag doon? Camp Crame. Sino yan? Si Rafael T. Crame. Okay? Ayan. Bilang pagkilala kay Rafael Crame, noong nakauna-una ang Pilipino na namunod sa kapulisan sa Pilipinas, sa kanya ay pinangalan ang National Headquarters ng PNP. Huwag kayong malilito. Meron po tayong NCRPO, no, National Capital Regional Police Office, Camp Crame, meron din Camp Bagong Diwa. Iba po yun. Okay? Ngayon, sir, Philippine Constabulary. Philippine Constabulary po pala. Ang pumalit sa Insular Constabulary. Pero noong August 8, 1975, ang Philippine Constabulary po ay naging Philippine Constabulary. No, Integ rated National Police. Okay? Yung ano raw, yung PC raw or Philippine Constabulary naging PC-INP. Okay? Meron ng PC, may INP pa. At ito yung tinanong noong 2021, noong December 2021, ano daw yung batas
na nag-merge na lahat ng police, jail, and fire service into the Philippine Constabulary Integrated National Police, that is Presidential Decree 765. Sabi ko sa inyo, noong nakaraan, nung first meeting natin noong September 1, kapag PD, sino ang batas na gumawa niyan? Sino gumawa ng batas na yan? Si Marcos. Pag sinabing PD, Presidential Decree. Okay? Sir, bakit may PC na? May INP pa. Yung PC, pare, ito yung mga pulis na hindi nakapagtapos ng kanilang pag-aaral. Yan yung PC. No? Yung INP naman, ito naman yung pulis na nakatapos o mga pulis na naging o mga naging pulis na nakatapos ng at least 72 units. So, dati may PC na may INP pa. Okay? Pag tinanong kayo, sir, sino po yung last chief of Philippine Constabulary o last chief ng PC or Integrated National Police? Yan, si Cesar Nazareno. Si Cesar Nazareno. Okay? Siya yung last, dati ang